Sa ating huling pag-aaral po ng unang Juan, tinalakay po natin ang Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 4. Dito ho natin napag-aralan mga kapatid that 1 John may have been written sometime between 90 to 95 AD, within possibly the later half of the first century. And then, napag-aralan din po natin that naisulat po ang unang Juan for this very purpose. Kung titignan po natin sa chapter 5, very quickly, sa Kapitulo 5, talatang 13, na isulat po ang aklat ng unang Juan para po sa ganitong klaseng layunin. In chapter 5, verse 13, isinusulat ko ito sa inyo na mga sumasampalataya sa anak ng Diyos upang malaman ninyong mayroon kayong buhay na walang hanggan. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. To which we came to learn, mga kapatid, na ang may akda, or who is the author of 1 John, siya rin ang may akda ng Gospel of John. Kung sa Gospel of John na isulat po ito, so that yung mga makakakita at makakarinig o magbabasa ng kanilang liham ay sumampalataya na si Jesus nga ang Mesiyas at siya lamang ang nakapagbibigay ng buhay na walang hanggan. That's in the Gospel of John. Pero dito in 1 John, na isulat ho ito hindi para sa mga hindi mananampalataya, kundi para sa mga mananampalataya na magkaroon po sila ng kasiguraduhan na sila'y na kay Kristo at sumasa kanila ang buhay na walang hanggan. Bakit po niya nasabi ho ito? At bakit po niya naisulat ang unang Juan? Dahil may mga nakapasok po na mga huwad na tagapagturo na nagsasabi na sila'y mga Kristiyano. Nagsasabi that they know Christ, may kaugnay sila kay Kristo, but their lives do not match their profession. Kumbaga, inulit lamang. Yung katuruan po na ito, ayon po sa sinabi ni Kristo noon pa in Matthew 7, na hindi lahat na nagsasabi, Panginoon, ay papasok sa kanyang kaharian. So ngayon, kinuha po ni Juan yung ganitong klaseng circumstance and he starts teaching the church na ang sino man nagsasabi that they know Christ, ang sino man nagsasabi they have fellowship with Christ, pero ganito ang bunga ng kanilang buhay, mga sinungaling ang tawag doon. Kaya naman, nagbigay po ng mga ilang aral si Juan sa ating pag-aaralan po dito sa talatang 5 ng unang Juan, Kapitulo 1. So kung babalikan po natin on chapter 1, sisimulan po natin ang ating pag-aaral dito sa talatang 5. Ang sabi po ni Juan, ito ang mensaheng narinig namin mula kay Hesukristo at ipinapahayag naman namin sa inyo. Now, the word narinig namin ay nabanggit na po niya kanina pa in verse 3. Ito yung aming narinig. Ito ang aming mga nakita. At ito yung mensahe ipinapahayag namin sa inyo. Nang ibig sabihin, may otoridad si Juan na magsalita po ng ganito dahil yung knowledge na sinasabi po ng mga peking Kristiyano na sumasa kanila ay hindi katumbas ng experience na naranasan po ni Juan. Bakit ho? Dahil si Juan ay parte ng orihinal na mga alagad na nakasama ni Kristo. Di ba nga, sa simula pa lang nasabi niya, nang pasimula, nahawakan namin, narinig namin, nakita namin ang salita na nagbibigay ng buhay. Na sa madaling salita, kung ano man yung secret knowledge meron yung ng mga peking Kristiyano, does not compare to the knowledge and experience ni Apostle John. Bakit po? Dahil yung mga nagsasabi, kilalanin si Jesus, ay hindi nila mahihigitan si John and the Apostles based on their experience nung nakasama po nila ang Panginoon. Kaya naman, nasabi ni John, ito ang mensaheng narinig namin mula kay Hesukristo. Hindi po ito sabi-sabi lang o isang kasabihan that was passed down to them. Ito po is first-hand experience. They received it from the primary source na walang iba kundi si Jesus. At ano po yung tinuro ni Jesus sa kanila? Ito po yon. Ang Diyos
ay liwanag. At sa Kanya ay walang anumang kadiliman. God is light, and in Him there is no darkness at all. Now here's the question. Bakit ganito ang banggit po ni Juan to the church in whom he's writing to? Bakit po niya kailangan i-remind ang iglesia that God is light, and in Him there is no darkness at all? Now, there's a literal interpretation na maari, tignan po ng iba that yung ibig sabihin po daw na ang Diyos ay liwanag, may be a reference na ang Diyos po is literally yung sun. Now, of course, hindi po yun ang ibig sabihin po nito. Bakit ho? Dahil ayon po sa Genesis chapter 1, ang Diyos ang may likha ng araw. And therefore, He cannot be a reference to Himself as the sun, S-U-N. May mga iba naman that teach that ang Diyos po ay liwanag is a reference that hindi po siya persona, kundi siya po ay isang elemento as a ray of light. Pero of course, that is a problem dahil sabi po ng Biblia, ang Diyos ay espiritu. He is personal. He is a spirit being. Hindi po siya ray of light lamang, but He is personal. He is a person, a spirit person or being. Kaya, ang ibig sabihin po ng ang Diyos ay liwanag, ay tumutukoy po sa Kanyang kalikasan. The word liwanag po in the Old and New Testament, makikita po natin mamaya, ay tumutukoy po sa perfection, kabanalan, katapatan, katwiran, and we could even say, katotohanan na nasa Diyos. Halimbawa, sa Lumang Tipan, dahil si Juan ay isang Hudyo, at alam na alam po niya ang Lumang Tipan, yung sabihin po niya na ang Diyos ay liwanag, may mga implications po ito sa Lumang Tipan at pati na rin po sa Bagong Tipan. Halimbawa, kung babasahin po natin ang Salmo 27, the book of Psalms, chapter 27, talatang 1. Salmo 27, talatang 1. Psalm 27, verse 1. Ito po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Ang Panginoon ang aking ilaw at tagapagligtas. Sino ang aking katatakutan? Siya ang nagtatanggol sa akin, kaya wala ako dapat katakutan. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Whom shall I be afraid? And then, dito po sa 36, chapter 36 ng Salmo, Psalm chapter 36, at basahin po natin dito sa talata 9, Psalm 36, verse 9, ito po ang nakalagay. Dahil kayo ang nagbibigay ng buhay, pinapaliwanagan nyo kami at naliliwanagan ang aming isipan. Dahil kayo ang nagbibigay ng buhay, pinapaliwanagan nyo kami at naliliwanagan ang aming isipan. For with you is the fountain of life. In your light, we see light. So notice, in your light, we see light. Then, kung babasahin po natin ang chapter 84 ng Salmo. Salmo 84, talatang 11. Salmo 84, talatang 11. Ito po nakalagay. Dahil kayo, Panginoon Diyos, ay parang araw na nagbibigay liwanag sa amin at pananggalang na nag-iingat sa amin. Pinagpapala nyo rin kami at pinararangalan, hindi nyo ipinagkakait ang mabubuting bagay at sino mang matuwid ang pamumuhay. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. So malinaw, ang Diyos ay parang araw. Hindi siya talaga literal na araw, kundi hinalintulad sa araw.
Why? Because of the intensity of the light, intensity of the radiance, which is in the glory of God. Ngayon, kung babasahin po natin ang Isaiah chapter 60. Dito po tayo sa Isaiah, Kapitulo 60. Isaiah chapter 60. At basahin po natin dito sa talatang 19. Isaiah chapter 60, verse 19. Isaiah 60, verse 19. Hindi na ang araw ang magiging liwanag mo sa umaga, at hindi na ang buwan ang tatanglaw sa iyo sa gabi. Dahil ako ang Panginoon ang iyong magiging liwanag magpakailanman. Ako na iyong Diyos ang iyong tanglaw. In English, the sun will no more be your light by day, nor will the brightness of the moon shine on you. For the Lord will be your everlasting light, and your God will be your glory. So kita ho natin that sa lumang tipan, napakalinaw na ang Diyos po ay liwanag. Tumutukoy po sa kanyang perfection, tumutukoy po sa kanyang kadakilaan, tumutukoy po sa kanyang righteousness, truth, na hindi siya malalapitan na basta-basta. Tulad po ng sinabi po ni Pablo dito ho sa 1 Timoteo, Kapitulo 6. Bakit po natin nasabi na hindi natin siya malalapitan kung tayo ay lumalakad sa kadiliman? Dahil dito po sa 1 Timoteo 6, talatang 16, 1 Timothy chapter 6, verse 16, ito po nakalagay sa 1 Timoteo 6, 16. Siya lang ang walang kamatayan at nananahan sa di malapitang liwanag. Hindi siya nakita o maaaring makita ni numan. Sa Kanya ang karangalan at walang hanggang kapangyarihan. Amen. Who alone is immortal and who lives in unapproachable light, whom no man has seen or can see, to Him be honor and might forever. So ito po ang patotoo ni Pablo. Gaya po ng patotoo ng mga propeta sa Salmo, in Isaiah, talagang pinapahayag po nila, ang Diyos ay liwanag. Ang Diyos ay ilaw. Ngayon sinasabi ni Pablo, siya ay liwanag at ilaw na hindi natin malalapitan. Kaya nga bumaba si Kristo, mga kapatid. Dahil hindi ho natin magagawa na lumapit sa kadakilaan ng Diyos at kalwalhatian ng Diyos. At mabuhay sapagkat sinabi po ni Moises in the book of Exodus, as Yahweh spoke to him, no man can see me and live. So kailangan ho natin ng isang tagapamagitan upang magkaroon po tayo ng access sa isang Diyos na talagang punong-puno ng katotohanan, liwanag at biyaya. Furthermore, si Santiago, ang kapatid po ni Kristo, ay nakapagsalita tungkol sa liwanag ng Diyos. Dito po tayo sa James, chapter 1, verse 17. Santiago, Kapitulo 1, talatang 17. Santiago 1, talatang 17. Sabi po ng Biblia sa Santiago 1:17, lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos, na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. So dito, malinaw, lahat ng mabubuting bagay na nanggagaling ho sa Diyos is due to the fact siya ang ama ng lahat ng liwanag. Which of course is a reference not to just the planets, mga kapatid, but to morality itself. Saan po ba nanggagaling ang tunay at tamang moralidad? Hindi ho sa tao, hindi po sa kultura, hindi po sa ating pamahalaan, kundi mismo sa Diyos. Nung mailatag po niya ang langit at lupa, ano ho ang kanyang unang nilikha? Sabi po niya, let there be light, and there was light. And there was light. At sinabi po ng Diyos, pagkatapos niya likhain ang ilaw, sabi ho niya, and God saw the light, and it was good. So sino po ang nagde-decide ng mabuti at hindi mabuti? Ang tama
at masama. Ang Diyos lamang. Kung wala ang Diyos, opinion lamang ang meron ang tao. Kaya nga in philosophy, may tinatawag po relativism. Anong ibig sabihin po ng terminong relativism? It means may kanya-kanyang katotohanan ang bawat tao. Sa taong nangangalunya, hindi ito masama. Ito ang aking katotohanan. Pero wala silang basihan. Hindi nila binabase ang kanilang moralidad sa Biblia, kundi sa kanilang sariling pananaw. Pero sa Kristiyano, ang ating moralidad ay hindi nakabase sa ating nararamdaman, hindi dahil sa nasabi ito o nasabi niya, kundi ang ating moralidad in determining what is good and wrong, what is true and false, and how the church ought to live, ay nakabase po sa Biblia. Kaya nga, ang tawag po ng mga reformers, sola scriptura, which is Latin, which means scripture alone. Hindi ang Pope ang ating otoridad, hindi ang Roman Catholic Church ang ating otoridad, hindi ang pastor or yung mga apostol, kundi yung mga naisulat na mga apostol na kinasihan ng Diyos, which is from Matthew to Revelation, and in the Old Testament, from Genesis to Malachi, ang buong kasulatan, yan ang otoridad ng mga Kristiyano. Kaya nga, kung tayo po ay magpapayo, siguraduhin natin ang payo natin hindi nanggaling sa Facebook. Hindi nanggaling po sa mga sikat na mga ngaral, kundi nanggaling mismo sa Biblia. Dahil ang Diyos sa kanyang pagiging perpekto, He will not share His glory with anyone. The only glory that God will accept is what is accepted in Scripture. So kapag sinabi ng Biblia, oo, oo ho tayo. Kapag sinabi ng Biblia, hindi ho tayo. Hindi po pwede po tayo gumawa ng ating sariling paraan upang maglingkod sa Diyos. At wala ho tayo pwedeng idahilan sa Diyos na lihis ho sa kanyang mga salita. Bakit po? Dahil ang Diyos ay liwanag. Now, when we get into the future, kapag bumalik na po ang ating Panginoon, at pinatay na po niya ang lahat ng mga hindi mananampalataya, at itinatag ng Diyos, at nakabalik na po ang Diyos Ama dito po sa mundo, na kung tawagin ang bagong langit at bagong lupa, ang sabi po ng Biblia, ang liwanag na magbibigay ng ilaw sa buong mundo, lalo na sa konteksto ng paghahari ni Kristo, Espiritu Santo at Diyos Ama, ay hindi manggagaling sa araw, kundi manggagaling mismo sa kanila. Halimbawa, in Revelation, kung ating po babasahin, Revelation, basahin po natin. Revelation chapter 22. Revelation chapter 22. And let us begin here, mga kapatid, in verse 3. Revelation 22, talatang 3. Sabi po ng Biblia, walang anumang isinumpa ng Diyos na makikita roon. Naroon ang trono ng Diyos at ng tupa, at sasambahin siya ng mga lingkod niya. Makikita nila ang kanyang mukha, at isusulat sa mga noo nila ang kanyang pangalan. Wala nang gabi roon, kaya hindi na kailangan ang mga ilawan o ang liwanag ng araw, dahil ang Panginoon Diyos ang magiging ilaw nila, at maghahari sila magpakailanman. So, tignan niyo ho yun, mga kapatid. When the new heaven and new earth is established, hindi na ho kailangan ang liwanag mula po sa araw, kundi ang liwanag na po na magbibigay ng ilaw sa lahat ay walang iba kundi ang Diyos. Di ba sinabi po ni Kristo, ako ang ilaw ng mundo? Sinabi din po ng Biblia, in Him was life, and the life was the light of men. So itong Diyos ng lumatipan na nagsasabi, ako ang liwanag, ako ang ilaw, nung siya'y nagkatawang tao, mismo si Kristo ang nagpatotoo, ako ang ilaw ng mundo. Nang ibig sabihin, ang Diyos ng lumatipan has made Himself known in Jesus Christ. Which is to simply say, Jesus is God. Hindi natin pwede sabihin si pastor ang ilaw ng mundo. Now sa isang banda, sinasabi po ng Biblia, tayo ang asin at ilaw ng mundo. Pero bakit ho tayo naituring asin at ilaw ng mundo? Dahil sa ating kaugnayan kay Jesus. Pero kung wala ho tayong kaugnayan kay Kristo,
hindi ho natin masasabi tayo ho ay asin. Kundi tayo pa rin ho ay bitag pa rin ng kadiliman. That's why the Bible says we have been transferred from life or death unto life. From darkness into light. From the kingdoms of darkness into the kingdom of Christ. So bakit po sinabi ng Biblia, ang Diyos po ay liwanag? Dahil nabanggit po ni Juan ho ito upang magtatag ng isang heading na magbibigay pruweba na dahil ang Diyos po ay liwanag, ang sino man nagsasabi, ang sino man gumagawa nito na salungat sa liwanag na nasa Diyos, ay hindi masasabi siya ay Kristiyano, kundi peke, nagpapanggap, hipokrito, hindi tunay. Kaya madalas po natin makikita mamaya kung atin po babalikan ang unang Juan. Itong termino or phrase, ang nagsasabi, ay madalas po natin makikita. Sabi po ng Biblia dito, sa talatang 5 ng unang Juan 1, verse 5. Sabi ho, ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Di ba minsan naririnig ho natin ang katwiran? Mauunawaan naman ako ng Diyos eh. Saka na ako hihingi ng tawad, pwede naman magsisi later on. Pero ang hindi ho natin minsan nauunawaan, ang ganong klaseng pangangatwiran has little understanding kung gaano kabanal ang Diyos. Nang ibig sabihin, kahit alam natin na ito ay kasalanan, maunawaan naman ako ng Panginoon eh. Sabi ng Biblia, in God, there is no darkness. He doesn't tolerate darkness. He doesn't tolerate sin. Hindi niya pwede sabihin, oh, nagkasala ka anak, ayos lang yan. It's okay. May next Sunday naman eh. Hindi ganun ang Panginoon. So sobrang perpekto at banal at sagrado ng ating Diyos, it had to take all three persons of the Trinity to save men from their sins. Biro nyo, ito yung mabigat mga kapatid. Gaano po ba kabanal ang Diyos? Kumain lang ng prutas si Adan at si Eva, kailangan na isugo si Kristo. Have you ever thought about that? Kumain lang sila. And yet Jesus hung on the cross, was crucified, was beaten, was spitted on, sinapak sa mukha. Ayon kay Isaiah, hindi na po maipinta ang itsura ni Kristo dahil hindi na siya nagbubukang tao dahil lamang kumain si Adan at si Eva ng pinagbawalan na prutas. Ganon kabanal ang Diyos. Minsan nasasabi ng iba, sobra naman yan Diyos na yan, napakahigpit. Hindi ho mga kapatid. Malawak at mahaba ang pasensya ng Diyos. Alam niyo po bakit? May karapatan ang Diyos na patayin si Adan at si Eva the moment they ate the fruit. Doon pa lang, pwede na sila ihagis sa impyerno pero hindi niya ginawa. Ang ginawa pa ng Diyos, God clothed them with animal skin. Bino mo, pinalayas na sila ng Diyos and yet, dinabitan pa sila ng Panginoon gamit ang balat ng mga hayop. Bakit balat ng hayop ang ginamit? Hindi po yung leaves or fig leaves na suot na po nila Adan at Eva. Because ang nilalarawan po ng balat ng hayop refers to sacrifice. The moment Adam and Eve sinned, instantly gumawa na po ang Diyos ng symbolic sacrifice. Dahil ano po ang nilalarawan ng sacrifice po na yon? May darating na magiging kordero ko, na siya susunod sa lahat ng bagay na hindi nyo masunod. At kapag siya'y namatay, ang sino man sasampalataya at magsisisi, ay magkakaroon ng tunay na kaugnayan sa akin, na ang ibig sabihin, buhay na walang hanggan. So the first animal sacrifice was not between Cain and Abel, but first with Adam and Eve. That's the first sacrifice. Kaya when you get to Genesis 4, bigla na lang nagkaroon ng kaalaman si Cain at si Abel sa dapat po nilang gawin sa paghandog ng kanilang alay sa Diyos. At ano po nilalarawan ng sacrifice po na yon? Si Jesus. Jesus is that sacrifice. Kaya nung sinasabi ni Juan dito, and in God, there is no darkness at all. Kung tayo po'y magiging technical lang just for a bit, if you bear with me.
Ayon po sa original na teksto, the word in Him, there is no darkness at all, has double negative. Nang ibig sabihin, kung isasalin po ito sa English, it's not going to make sense, pero ito po yung literal na salin. In God, no never, no nothing, darkness whatsoever. Nang ibig sabihin, 100% wala siyang kadiliman. 100% hindi masama ang kanyang pag-iisip, walang lumabas sa kanyang bibig na masama, wala siyang kinilos na masama. In God, He is 100% perfect. Kaya nga, ang sino man lalapit, kailangan may handog. Dahil hindi sila pwede lumapit sa isang banal na Diyos, na hindi sila pwede mabulag, tulad po ni Saulo of Tarsus, or mabali ang kanilang tadyang, tulad po ni Jacob, o tulad po ng mga dumantipan na figures, tulad po ni Uzziah. Hinawakan lamang po niya ang arko ng kasunduan. And yet the Bible says, namatay siya agad. Bakit po siya namatay? Is it because he held the ark lang? Hindi ho, may nilalarawan ho ito. Now, kung bumagsak ang arko at hindi sinalo ni Uzziah, walang mamamatay. Why? Because it wasn't the earth itself, it wasn't dirt itself that sinned. But it was humanity that sinned. So if they allowed that Ark of Covenant to fall, walang mamamatay. Pero dahil hinawakan ni Uzziah, and Uzziah represents sinful humanity. Nang ibig sabihin, when sinful humanity approaches and touches God, who is perfect and holy, sila'y agad na mamamatay. Kaya kailangan bumaba si Jesus. At nung bumaba si Jesus, sabi ni Juan, at nakasama namin siya. Ang salita na nagkatawang tao, nakasama namin siya at nakita namin ang kanyang kadakilaan. Ngayon, yung kadakilaan na narinig, nakita ni Juan, yun ang hinahatid po niya sa mga iglesia na nakasulat po dito in 1 John. Ito yung mensahe na narinig namin, na pinapahatid naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman. And therefore, sabi po niya dito in verse 6, 1 John 1 verse 6, notice the three words sa Tagalog. Kung sinasabi natin, may pakikiisa tayo sa Kanya, ngunit namumuhay tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. So, just to remind us mga kapatid, verse 5, heading ho yan. Dahil ang Diyos ay ganito, the next verse says, yung mga nagsasabi, pero ganito ang buhay nila, nataliwas sa kalikasan at buhay ng Diyos, sinungaling. So, ang basihan ng pagiging Kristiyano, ang basihan na may kaugnayan ang tao sa Diyos, ay hindi nakabase sa iglesia, kundi nakabase sa katangian kalikasan ng Diyos, which is purity. Kung ang Diyos ay liwanag, pero ang buhay ko ay nasa dilim, kahit anong sabihin ko, kahit madaya ko na lahat ng mga kapatiran, kahit magpanggap pa ako Kristiyano, pero hindi ko madadaya ang Diyos kahit kailan. Bakit ho? Dahil ang Diyos ay ito, pero kung ako ay ganito, hindi po pwede magkaroon ng kaugnayan ang nasa dilim at na nasa liwanag. Di ba sabi ni Pablo, do not be unequally yoked together with unbelievers. What fellowship? Fellowship ang ginamit doon. Ano ang pakikiisa? Ano ang fellowship? Does darkness have with light? Idols with God. The temple of Baal with Jesus. Satanas and God. Anong fellowship po ng mga ito? Wala. Interestingly enough, itong salitang kung may magsasabi, madalas na inuulit sa unang Juan. Halimbawa, sa talatang 6, kung sinasabi natin. And then sa talatang 8, kung sinasabi natin. Then talatang Gs, kung sinasabi natin. And then sa kapitulo 2, talatang 4, ang nagsasabing nakikilala niya ang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling. And then sa talatang 6, ang sinumang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni
Heso Kristo. And then sa talata 9, ang sino mang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napopuot naman sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa rin. So dito ho natin, madalas na nakikita mga kapatid, yung salitang nagsasabi, nagsasabi, nagsasabi. Sa tao, pwede ho natin sila paliwanaan na, hey, Kristiyano nga ito. Umiiyak to sa church eh. Uma-attend ito. Nagbibigay ito. Ang tao, pwede ho natin dayain. Pero ang Diyos kahit kailan hindi natin madadaya. Balang araw, hindi ho tayo haharap sa tao sa araw ng paghuhukom, kundi sa Diyos. Di ba nga madalas, tayo po ay nakaka-experience ng salitang nagdadahilan. Sa pastor, pwede ho tayo magdahilan. Kay sister, pwede po tayo magdahilan. Kay brother, pwede po tayo magdahilan. Pero hindi si pastor, hindi si sister, hindi si brother ang hahatol ho sa atin sa araw ng paghuhukom, kundi ang Diyos. Kaya pwede ho natin ikatwiran na ho lahat para matakpan ang ating justification of sin. Pero sabi ng Biblia sa Book of Revelation, in chapter 20, verse 11, naglaho ang lahat ng bagay ng ibig sabihin, walang mataguan ng mga tao sa araw ng paghuhukom. Nawala ang bundok, nawala ang langit, nawala ang lupa, dahil ang lahat ay haharap sa Panginoon balang araw. Kaya sabi po ng Biblia dito, kung nagsasabi, kung may nagsasabi, o kung sinasabi natin, what John is trying to say here is this, may mga nakapasok sa church na nagsasabi Kristiyano sila, na dumilikha ng pagkakahati-hati sa pananampalataya at sa doktrina. May nagtuturo si Kristo ay hindi na katawang tao, chapter 4. May mga nakasama sila na posible mga tagapagturo na akala ng mga Kristiyano, mga tunay talaga pero tumiwalag. Chapter 2. Mga antikristo na pag-uugali. Chapter 2. At may mga nagtuturo na itong Jesus, He only appeared, pero hindi siya talaga nandun. He didn't really come. He only appeared. So ngayon, hinahanda na po ni John na yung mga nagsasabi Kristiyano sila na ayaw magpatawad, may galit sila sa kanilang kapwa, ayaw nila makipag-ugnay sa mga kapatiran, inaabuso po yung biyaya ng Diyos. Ito ang sinasabi ko sa mga ganyan. Kung sinasabi natin, tayo ay nasa liwanag tulad ng Diyos na nasa liwanag, ngunit ito ang pruweba, resulta, produkto na ating buhay. Sabi ng Biblia sa verse 6 of chapter 1, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. So ang tinitignan pala ho ng Diyos ay hindi lang po yung sinasabi natin. Pati na rin ang ating ginagawa. At ang ginagawa ho natin, hindi dahil nagpapakitang tao ho tayo, tulad ng mga paruseyo, kaya sila nagbibigay para may pumapalakpak ho sa kanila. O maari, pag sila'y nag-aayuno, maipakita po nila sa buong mundo kung gaano ka-tired ang kanilang mga mukha. Hindi ho. Ang lahat ng mabuting gawa ay dulot po ng pagmamahal po sa Diyos. Yun ang sinasabi po ni Juan. Kung may gagawin man po tayo sa Panginoon, gawin natin ito dahil may tunay na kaugnayan tayo sa Kanya. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para tayo po ay maging bida ng iglesia. Gumagawa po tayo ng mabuti dahil yan ang bunga ng isang taong niligtas ng Diyos. Pero ating mga kaibigan na sa mga ibang reliyon, ang kanilang paniniwala ay gumawa ka ng mabuti, yan ang ticket mo papunta ng langit. Hindi ho. Kung ang basihan ng kaligtasan ay mabubuting gawa, kahit kailan hindi tayo papasok sa langit dahil hindi tayo aabot sa kanyang pamantayan. There was one time, may nakausap po kami, isang matanda na ho, 80 years old, 80 plus years old. Ang kanyang katwiran, ang kaligtasan ay nasa sa iyo. Nung tinanong ho namin, Tay, paano ho natin malalaman na sapat na ang mabubuting gawa? Walang nakakaalam. Yan ang sagot ho niya. Walang nakakaalam. Basta ito lang ang aking payo sa iyo. Gumawa ka lang na mabuti.
Pero wala tayong basihan. At wala tayong katiyakan na sapat na ang ating kabutihan. How do you know it is enough? Kaawa-awa ang mga ganyang tao na naniniwala sa kanilang mga sarili. Gumawa ka lang na mabuti, magbigay ka lang, tumulong ka sa kapwa mo. You think that's enough to get you to heaven? If that is the case, bakit pa bumaba si Kristo? Bumaba si Kristo dahil tayo ay nasa kadiliman. Siya lang ang nasa liwanag. At kung tayo ay sasampalataya sa Kanya, in Christ alone, that He is enough, then we will be saved. Kaya kung ang measurement po natin, gumagawa naman ako sa church, nagbibigay naman ako sa church. Kung pinagmamalaki ho natin yun, ano yung pinagkaiba po natin sa mga para sa iyo? Di ba ganyan po ang teolohihan na mga para sa iyo? Pero sabi ng Biblia, lahat ho tayo, kahit isa ho sa atin, kahit ang pastor, wala matuwid, kahit isa. Walang gumagawa na mabuti, kahit isa. Kaya ang tao, pwede nila dayain ang kanilang sarili. Dito na ako lumaki, ito na ang aking nakaugalian, dito na ako mamamatay. Ang tawag ho doon, bulag. Hindi na bali, hindi tama ang paniniwala, pero dahil dyan ako lumaki, hindi na bali mahulog sa impyerno, pero dahil yan ang itinuro sa akin, dyan din ako mamamatay. Ang tawag ho doon, makitid ang pag-iisip. Sarado ang pag-iisip. Pero kailangan natin ang biyaya ng Diyos na siya magpapalawak at magbibigay ng pangunawa sa ating mga isip ayon sa kanyang katotohanan. Now, napakabigat ng sinabi ni Juan, kasi sabi niya, kung sinasabi nating may pakikiisa tayo sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. Ito yung sinabi po niya in chapter 2. Kung babasahin po natin in chapter 2, talatang G, sabi po ng Biblia sa chapter 2, verse 10. Chapter 2, verse 10. Ang sino mang nagmamahal sa kanyang kapatid ay namumuhay sa liwanag. At walang anumang sa buhay niya ang magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Verse 11. Ngunit ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Dumalakad siya sa kadiliman at hindi niya alam ang kanyang patutunguhan dahil binulag siya ng kadilimang ito. Now think about that, mga kapatid. Now it's interesting kasi, naranasan niyo po ba na pundido ho ang ilaw po ninyo sa kotse? And then biglang namatay yung mga ilaw on your street? Di ba sobrang dilim? Now imagine driving, pundido ang ilaw, wala pang ilaw on your right or left-hand side, wala kang makikita. Mas lalo na kung sira pa ang headlights ho natin sa kotse. Nakakatakot. Hindi nila alam kung saan sila papunta. Ganyan ang buhay ng tao na hiwalay ang buhay niya sa Diyos. Akala niya tama ang kanyang pinupuntahan pero mali pala. May hinahabol siya na akala niya tama pero hindi pala. Is because kapag wala yung liwanag na nakay Kristo sa pamagitan ng salita ng Diyos, the blind will fall into the ditch. Ang liwanag ay hindi lang nagbibigay ng direksyon tulad ng sinabi ng tagapag-awit sa Salmo, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Pero minsan ang liwanag ay masakit. Anong ibig sabihin na masakit, pastor? Dahil ang liwanag ay katotohanan. Minsan kapag ang liwanag po ay nag-shine, nagbigay ilaw sa mga tao na nasa kadiliman, there are only two responses. Lalapit sa liwanag o lalayo sa liwanag. How do we know that? Basahin po natin on John 3. John chapter 3, basahin po natin. Juan kapitulo 3, talatang 19. John chapter 3, verse 19. Ang madalas na nababasa is verse 16, pero I encourage na basahin po natin all the verses after.
verse 19. John 3, verse 19. Sabi po ni Jesus, hinatulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo. Ngunit mas ginusto nilang manatili sa dilim kesa sa lumapit sa Kanya na nagbibigay liwanag. Dahil masama ang ginagawa nila. Na bakit po ang tao ay ayaw po lumapit sa liwanag o sa katotohanan na kay Kristo? Talatang 20. Ang taong gumagawa ng masama ay ayaw sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag dahil ayaw niyang malantad ang kanyang magawa. So dito, most likely, ang tinutukoy po ni Jesus ay yung mga taong sapat na ang kanilang reliyon at tradisyon tulad ng mga Parseyo, Saduseyo at mga Skriba at ayaw nila tanggapin si Kristo. Na posible, pwede natin sabihin, Pastor, hindi ako pwede mahulog sa ganyang klaseng kategorya. Bakit? Well, naniniwala naman ako kay Jesus eh. Naniniwala lang po ba? Doon lang po ba natatapos ang pagiging Kristiyano? Naniniwala lang? Kung natatapos ang pagiging Kristiyano sa paniniwala lamang, si Satanas, ang mga antikristo, ang mga demonyo na nakaharap ni Kristo in Matthew, Mark, Luke, and John, lahat sila naniniwala kay Jesus. Does that mean Kristiyano na ho si Satanas? Hindi ho. Ang sabi ng Biblia, the reason why ayaw lumapit ng mga ito na sa isang malawak at malalim na kahulugan, ayaw nila bitawan ang kanilang makasalanan na gawain. Ayaw nila ibigay ang kanilang buhay kay Kristo. Ayaw nila ibigay ang kanilang oras, katawan. Ayaw nila bitawan ang mundo. May hinahabol sila dito sa mundo pero hindi nila hinahabol ang kaharian ng Diyos. Yan yung mga taong ayaw lumapit sa liwanag. Hindi ako maglilingkod hanggat hindi ako milyonaryo. Hindi ako maglilingkod hanggang hindi ako nakabili ng malaking kotse o magandang bahay o magarang kotse. Yan po ba ang masasabing may kaugnayan kay Kristo? Sabi ng Biblia, ibinigay na ang ebanghelyo, ayaw nila tanggapin. Bakit ho? Mahal nila ang kadiliman. Imagine, may dalawang tao. Ako, si Brother Saldi. Si Brother Saldi may flashlight. Ako naman lumalakad sa kadiliman. O malapit na ako sa paraiso. Malapit na ako sa paraiso. Pero hindi ko nakikita dahil madilim. Mahuhulog pala ako sa hukay. Mahuhulog po ako sa isang malalim na bangin. And yet sabi ni Brother Saldi, Josh, lumapit ka sa liwanag. Eh yung flashlight niya, John 3:16. Lumapit ka sa liwanag. Hindi. Dito na ako. Mas mabuti dito. Yun yung sinasabi sa kawikaan. There is a way that seems right to man. Akala niya tama. But the end thereof is destruction. So yung sinasabi ho dito ni John, ang sino man nagsasabi, pero ganito ang kanyang buhay, sinungaling at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. Now, nagbigay po siya ng negative and positive. Pagkatapos po niya sabihin, kung may nagsasabi, negative, ito naman ang positive. Balikan po natin ang 1 John. Talatang 7. 1 John, chapter 1, verse 7. Sabi po ng Biblia, ngunit, kung namumuhay tayo sa liwanag, tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Now here's what's interesting. Kanina sinabi, kapag tayo ay namumuhay sa liwanag, we have fellowship with God. Pero dito, iniba ni Juan, he doesn't say, kapag tayo ay lumalakad sa liwanag, we have fellowship with God. Ang sinabi po niya sa verse 7, we have fellowship with one another. Kanina, we have fellowship with God if we walk in the light. Pero ngayon, we have fellowship with one another. Anong ibig niya po sabihin dito? Well, in the Bible, kapag sinabi po yung salitang fellowship, it refers to intimate relationship
with one another. Fellowship in the New Testament was one of the highest forms of intimacy. Tulad po na ito, sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2. Nung matapos na maligtas sa mga Kristiyano, ano na po naging buhay o bunga ng kanilang buhay? Sabi ng Biblia, araw-araw ho sila nagtitipon. Fellowship. May pagkakaisa po sila sa doktrina ng mga apostol. Nang ibig sabihin, alam nila ang salita ng Diyos. Mga palabasa ng salita ng Diyos. Mahal nila ang salita ng Diyos. At hindi lang ho yun, mga kapatid. Pero araw-araw sa kanilang pagtitipon, they broke bread. Which means they desired the communion with the brothers and sisters in Christ. Now, it's interesting kasi dito, how do I know may fellowship po ako sa mga kapatiran? Well, unang-una, kapag tayo ho individually ay lumalakad sa liwanag. Now, ito po yung minsan nakakalungkot. In Christian home, lalo na sa mga mag-asawa na parehas Kristiyano, dumarating po yung mga matitinding pagtatalo. Minsan si Mr. nahihirapan kay Mrs. Bakit? Si Mrs. ayaw maglingkod sa Diyos eh. O si Mrs. nahihirapan kay Mr. dahil si Mr. naman tamad sa paglilingkod sa Diyos. Ayaw niya maglingkod kay Kristo. So ngayon, ang nangyayari, nagtatalo ang dalawa sa loob ng tahanan. Bakit po? Dahil totoo ang sinasabi ng Biblia. Hindi pwede magsama ang liwanag at yung mga nasa dilim. Kaya kahit anong ipanalangin po natin, mga kapatid, at ang panalangin ay epektibo, pero kung ang tao talaga sa kanyang puso, ayaw niya maglingkod sa Diyos, wala talaga magkakaroon ng pagkakaisa sa loob ng tahanan. Kahit na ilagay mo pa ang lahat ng pastor sa buong mundo sa tahanan na yon, wala silang magagawa hanggat hindi ipinapalapit ng Diyos ang Mister o Mrs. kay Jesus. Kahit iayuno mo na 40 days, 40 nights, hanggat hindi binubuksan ng Diyos ang puso at isipan ni Mister o ni Mrs., hindi nila magagawa magkaroon ng fellowship. So ano po ang itsura ng isang tahanan kung ang Mister at Mrs. ay walang kaugnayan kay Kristo? Kung si Mrs. lang ang nasa liwanag, ito ang bunga ng buhay ng Mister. Siya ang pabigat sa tahanan na yon. Hindi niya pinapakain ang kanyang pamilya with the Word of God. Siya pa yung sakit ng ulo sa kanyang pamilya. Hindi siya nirerespeto ng kanyang mga anak. Nagiging discouragement siya sa kanyang asawa. At nagiging headache siya sa buong pamilya. Bakit? Dahil kung ang asawa, mahal niya ang Panginoon, at nakikita niya ang kanyang asawa na lalaki, ay nanlalamig, lumalayo sa katotohanan, alam niya mahuhulog yung tao na yun sa impyerno. Pero kung si Mister naman ang nasa liwanag, araw at gabi iniiyak niya ang kanyang pamilya sa Diyos. Dahil alam niya ang maging kahitatnan ng kanyang pamilya, impyerno. Pero mas iibigin pa rin ni Mrs. ang mundo kesa kay Kristo. Matutulad siya sa asawa ni Lot, hindi mabitawan ang Sodom at Gomorrah. Bakit ho? Gandang-ganda siya sa kabaklaan. Gandang-ganda siya sa kayamanan dito sa mundo. Gandang-ganda po siya sa basura na pinapakita po ni Satanas. Pero kapag ang isang babae at lalaki parehas may kaugnahan kay Kristo, marriage o iglesia, sabi po ng Biblia, dahil parehas sila dumalakad sa liwanag, may pagkakaisa sila. At ang bunga po nun ay kapayapaan. Pastor, posible po ba na ang dalawang mag-asawa ay hindi magtalo? Posible. Saan natin mababasa sa Biblia yung sinasabi at pinapayo ng mundo? It's healthy to have debates in your marriage. It's healthy na may pagtatalo sa loob ng tahanan. Wala tayong mababasa sa Biblia. Pero ang mababasa natin sa Biblia, kapag ang dalawa ay nagmamahal dahil kay Kristo, ito ang bunga ng kanilang pagsasama. Love is kind. Love is patient. Love does not seek her own, which means hindi makasarili. Hindi lang yung iniisip niya lagi, nararamdaman niya, yung kagustuhan niya. Kahit na nahirapan na si Mister o kahit nahirapan na si Mrs., ayos lang. Basta ako, uunahin ko yung nararamdaman ko. Makasarili ang tawag doon. Satanas ang ugali ang tawag doon. Pero sa Biblia, kapag lalaki, babae, o iglesia, or marriage, o tahanan, ay nagkakaisa sa liwanag,
mga kapatid, the Word of God will flourish in that marriage. Wala silang ibang hahangarin kundi ang kaharian ng Diyos. Kahit nararamdaman nila ang tukso at init ng ulo na maari, maghahasik ng debate amongst the two. Hindi sila magpapasakop sa kanilang nararamdaman dahil alam nila, hindi ito nakakalugod kay Kristo. Alam ng lalaki, hindi niya dapat saktan emotionally ang kanyang asawa. Because alam niya, mahihirapan siya lumapit sa Diyos. Napakahirap na manalangin sa Diyos na malinis ang konsensya after nagbitaw ka na masakit na pananalita sa iyong asawa. At ganun din si Mrs. Hindi niya magagawa na umawit sa himno, hindi niya magagawa makipag-ugnayan sa Diyos. Lalo na kung iniral ho niya at inunahan po niya ang kanyang emosyon. At lalo na rin po sa iglesia, mga kapatid. Kung kalahati lang gustong lumakad sa liwanag at kalahati ayaw naman lumakad sa liwanag, walang mangyayari sa church. Ang iba naman, ang fellowship in God's Word is important. Ang iba naman, may next Sunday naman, walang pagkakaisa sa church. Minsan we pray, Lord, I want you to save my family. Are we walking in the light? Are you giving time for the light? Are you speaking to the light? Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. O baog sa pananampalataya kung tawagin. Fruitless. Now here's the beauty. Kapag may pagkakaisa ang church, ang marriage, ang home, iisa lang po ang direction niyan. Hindi papunta sa Philistines, hindi papunta po sa ibang lugar, kundi papunta po kay Kristo. Hindi papunta sa Sodom at Gomorrah, o papunta sa Las Vegas, kundi papunta kay Kristo. Kasi iisang direction eh. Pero kapag meron sa tahanan na namumuno, na hindi marunong mangasiwa ng kanyang sariling pamilya. And mangasiwa, I mean, does not lead them to Christ. You will notice your spirituality will become weak. Why? Because you are burdened with bad leadership. In the church, in the home. Now, as a church, sinasabi sa atin ng Biblia, we need to have fellowship with one another in the light. Kapag lahat ho tayo ay iisa ang layunin, hindi kanya-kanya ang pag-iisip, kanya-kanya ang direksyon, kundi iisa ang layunin. Can you imagine kung bakit po, mga kapatid, nagreklamo si Moises sa Diyos? 40 years in the wilderness, puro sakit sa ulo ang kanyang mga inalagaan. Bakit? Ang mga nakaharap niya, mga sensitibo, ang mga nakaharap po niya ay mahilig magreklamo, ang mga nakaharap po niya ay mahilig mampuna tulad ni Miriam at ni Aaron. Bakit? Ikaw lang ba, Moises, ang kinakausap ng Diyos? Lahat ho yun. Nakaharap po ni Moises. Parang tayo po ay nasa pulang dagat. Hinati na po ng Diyos ang pulang dagat, pero walang gustong tumawid. Nandyan na, bukas na ang dagat. Ano bang hinihintay ninyo? Pero kung gusto natin sa dilim, hindi tayo lalapit ho doon. Hindi tayo magka-cross ng river or Red Sea. Because our direction is elsewhere. Ang nais ko po, mga kapatid, is that lahat ho tayo ay makapasok sa langit. Dahil kung meron ho sa atin mahuhulog sa impyerno, it's not because you lost your salvation. It's because you never had it to begin with. True salvation gives you a heart for Jesus na hindi mapapantayan ng mundo. Nagiging radical ka para kay Jesus. Kung ang lakas ay nabibigay mo sa mundo kapag ikaw ay tunay na ligtas, maibibigay mo lakas mo para kay Jesus. Because you have been transferred from death unto life. Pero kung sinanay ka sa isang iglesia na pabonjing-bonjing ang paglilingkod, tapos nasasakal ka dito, hindi ka gusto i-entertain ng Panginoon. Bukas po ang pintuan. Kung ikaw ay bisita, hindi ka sanay sa ganitong klase pangangaral, bukas po ang pintuan.
Pero kung ikaw ay bisita o miyembro ng iglesia pero nais mo maligtas, nais mo mabago, nais mo na ikaw ay i-disciple ng Panginoon, bukas ang palad ng Diyos. Sabi niya, "Come unto me, all you that are heavy and labor, or who labor and are heavy laden, and I will give you rest." And here's an encouragement, mga kapatid. Mayaman ka man o hindi, lalo na sa mga hindi mayaman, huwag kang matatakot magtiwala sa Diyos. Kapag inuna mo ang Diyos, hindi mo makakaya buhatin ang lahat ng pagpapala na iuulan po niya sa inyo. Kung ang mga tao sa disyerto pinakain ng Diyos at nagpaulan po siya ng tinapay mula sa langit, mas lalo na ho tayo na nasa ilalim ng bagong kasunduan. Kaya sabi po ni David, "I was once young, but now I am old. But I've never seen the righteous forsaken or beg for bread." Ang taong hinahabol ang mundo, wala siyang tiwala sa Diyos. Tinawag ho tayo ng Diyos na magtrabaho, pero hindi tayo tinawag ng Diyos na sumampalataya at magtiwala sa kayamanan na walang kasiguraduhan. Ang tunay na kayamanan na kahit kailan hindi mawawala ay yung kayamanan na sinabi ni Kristo kay Marta sa Lucas. "Marta, Marta, ang mga bagay na yan ay pansamantala. Gayahin mo si Maria na kahit kailan hindi mawawala sa kanya ang kayamanan na yan." At sino po yung kayamanan tinutukoy ho niya? Si Jesus. So the question this afternoon, mga kapatid, because God is light, are we walking in the light? If so, may kaugnayan po tayo sa Diyos vertically at may kaugnayan po tayo sa bawat isa horizontally. Pero kung sinasabi natin, tulad po na nabanggit po sa 1 John, kung sinasabi natin, puro nguso, walang puso, puro dada, walang lakad, puro yabang, walang bunga. Kahit anong ibida ho natin sa tao, hindi maibibida yan ng Diyos sa langit. Dahil ang binibida po ng Diyos sa langit, ayon po sa Mateo 25, "My good and faithful servant, enter ye thou in the joy of the Lord. Because you have been faithful in little things, you will be faithful in much things." So the question this afternoon, mga kapatid, that we should all ponder on, am I walking in the light? Do you love Christ? Do you want to obey Christ? Do you want to live for Christ? Jesus said through John, by the power of the Holy Spirit, "And if we have fellowship with Him, He cleanses us from all sin." Nang ibig sabihin, hanggat hindi natin binibigay ng todo ang ating pagkatao, nang ibig sabihin, hindi ka pa ready mag-commit kay Kristo, hindi ka pa ready ibigay ang buhay mo kay Kristo, hindi tayo patatawarin ng Diyos. Bakit ho? Dahil ang tunay na pagsisisi ay handang ibigay ang buhay sa Kanya. Kahit mag-sorry ho tayo mag-sorry, pero hindi natin ibibigay ang buhay natin sa Diyos. Nang ibig sabihin, kahit anong mangyari, "Here it is, oh God. Here it is. Here's my life." Hindi tayo patatawarin ng Diyos. Because the Bible says, when we walk in the light, which is offering your life, He will cleanse you from all sin. Huwag tayo matakot dumapit sa liwanag. Dahil it is in the light kung saan makikita natin who God really is. Pero habang wala po tayo sa liwanag, bulag ang ating kaisipan sa realidad at persona ni Jesus. God is light. As we pray.